Halos katumbas lang ng 2,000 won ang pagbenta ng bata sa Korea. Isang 5 taong gulang na bata ang binenta sa bar. Araw-araw nagsisilbi. Noong araw na iyon ay may nag-iinuman. Hindi naman lasing. Pero lapit siya ng lapit sa akin. Nasugatan ang mukha ng bata. Dahil walang pera ay sila na ang naggamot nito. Natatakot ang bata. Pero walang nakakaalam kung nabuhay ba siya o hindi. Ang pangalan niya ay Sung-yi. Ang nanay niyang si Myung-ja ay nakalusot sa Seoul. Gusto niyang makahingi ng pera para sa negosyo. Lalo lamang nagpapatong-patong ang interes nito. Di pa nababayaran ni Myung-ja ang pangunahing bayad. Tinangay ng mga usurero ang anak niya. Bilang kapalit nito, nakatakas si Sung-yi. Nakapalang siyang umuwi ng bahay. Pero walang ibang tao. Habang nag-iisip ang nanay niya ng paraan makaipon ay nahuli siya ng mga pulis. Ilang araw lang ay ipapadeport na nila ito at maulila naman si Sung-yi. Buhat-buhat ni Sung-yi ang mabigat na maleta. Hinahanap ang nanay niya. Napagdiskitahan siya ng mga tambay. Naglayas ka? Sumama ka sa akin. Pauwi na mama ko. Huwag kang gagalaw. Bigla siyang sinipa. Dumating ang usurerong si Duso. Huwag mong niya ng mabangis niyang itsura. Kundi ang malambot nitong puso. Marami na itong binagong listahan ng utang. Tinuring na tiyuhin ng mga utang. Maniningil na siya kapag nahanap si Sung-yi. Asan si mama? Pinabalik na siya sa China. At di na babalik. Sinungaling. Gusto ko kay mama. Mahirap ang kalagayan ni Myung-ja. Nakiusap na alagaan si Sung-yi ng ilang araw. Bago siya kunin ng isang kamag-anak sa Korea. Nakahinga ng maluwag si Dusok. Nagrereklamo ang kapatid niyang si Jongbei. Wala na nga silang pera, mag-aalaga pa sila ng bata. Pero masunurin at responsable ang batang ito na kaya niyang linisin ang bahay nilang dalawa. Tinawag siya ni Dusok na Pon. Ano ibig sabihin nito? Una ang bukol, mahalaga ang utang. So ako ang kayamanan mo? Tama. Masaya siya at tinawag siyang tiyuhin ng mga utang. Maraming tao ang nakakaalam. Sa totoo lang ay kilala ng lahat ang bidang lalaki. Sung Dong-il. Ang dalawang ito ay masasama. Kumakain ng di nagbabayad. Binabatukan ng babae sa kalsada. Kukunin ang anak kapag hindi ito nagbayad. Bukas ng alas 4, aasahan ko ang pera. Pero ang totoo ay siya ang may utang. Ang pamangkin niya ang responsable dito. Pagkatapos ng ilang araw habang hinahantay ang bayad ni Myung-ja, gusto niyang ituring na anak si Sung-yi. Binilhan ito ng damit at dinala din sa music show. Pangarap nitong maging idol. Walang pakialam kung magkano ang gagastusin niya. Ang bait mo namang tatay. Sinamahan mo pa siyang pumila. Kailangan niya nang magpaalam kay Sung-yi. Hindi na rin matiis ni Dusok. Masakit ito para sa kanya. Binigyan niya ito ng intercom. Para makatawag ito pag may nangyari. May isa pa siyang binigay na regalo. Para saan ito? Para makinig, di ba? Makalipas ang 10 araw ay wala pa rin siyang balita. Wala daw siyang pakialam. Pero sekretong nagbigay ng voice message. Pon ko, ako ito si Uncle. Di mo ba ako namimiss? Di na siya makapaghintay. Hinanap niya ang matandang kumuha kay Sung-yi. Pagkatapos ng ilang suntok ay sumagot na ito. Hindi niya ito kamag-anak. Mga illegal immigrants ang pakay ng gangster na ito. Binenta ang bata sa halagang 2,000 won nang hindi isinaalang-alang ang kaligtasan nito. Makatao pa ba itong ginawa mo? Nakuha niya ang address at pinuntahan ng bar. Halika dito. Nasira ang mukha ni Sung-yi. Bigla siyang nagalit. Bakit hindi niyo siya dinala sa ospital? Ano pang mas malala sa mukha niyang nasira? Kinailangan ibenta ang sasakyan para sa ransom. At nagsagawa ng plastic surgery kay Sung-yi para mawala ang peklat. Di ito maintindihan ni Jongbei. Sinabi ni Dusok na ayaw niyang masaktan ito. Gusto niyang alagaan si Sung-yi pagbalik nito. Gusto niyang pag-aralin si Sung-yi. Pero tumutol ang paaralan. Taga North Korea siya, hindi Korean. Maliban na lang kung ikaw ang tatay niya. Ayaw niyang ma-upset ang nanay niya. Pero naunawaan niya ang payo ni Jongbei. Hindi siya malulungkot kapag namuhay ka na maayos. Dahil sa kagustuhan nito ay naging guardian siya ni Sung-yi. Kagaya ng ibang tatay, pinaghandaan niya ito ng pagkain. Chini-cheer siyang makakuha ng perpektong score. Araw-araw itong sinusundo sa paaralan. Binuhat siya pauwi ng isang lalaki. Nagalit agad siya dahil dito. Sa 10 taon na inalagaan niya itong parang tunay na anak. Pero nabasag ito ng isang tawag lang. Tumawag ang nanay ni Sung-yi. May sakit siya. Gusto niyang makita ang anak bago siya mamatay. Hindi niya ito pinigilan. Lumipad sila mula Seoul hanggang Dinbien. May mga paninibago at pagkainis matapos ng 10 taong pagkawala. Pero pinili niyang patawarin ito matapos makitang nahihirapan. Mama, sobrang pasasalamat ni Myung-ja kay Dusok. Dahil sa inalagaan ng uncle na ito ang anak niya. Pero meron pa siyang isa pang malaking kahilingan. Ang mahanap ang totoo niyang ama. Sinubukan nila maghanap kung saan-saan at dinala niya si Sung-yi sa hotel. Pinagalitan siya ni Jongbei. Pinaghirapan mo siyang alagaan, tapos ipamimigay mo lang. Bakit ka pa niya hahanapin kung mayaman ang totoo niyang ama? Ang tanga mo. Pinakatanga sa buong mundo. Wala nang kaugnayan dito ang utang natin. Wala na siyang nasabi. Tahimik lang siya at malungkot. Pero nakatanggap siya ng tawag. Bakit mo ako iniwan dito mag-isa ng ganun-ganun na lang?
Dinala mo ako dito, di mo ba ako susunduin? Kakaiba ang pag-aalaga niya dito. Si Dusok lang ang tatay sa puso ni Sungyi. Sikreto rin siyang nagtrabaho para ibili siya ng sapatos. Naiiyak ito, masaya ito habang papunta kay Sungyi. Pero nadisgrasya ito, pagkatapos ng aksidente ay nawawala pa rin si Dusok. 10 taon niya hinahanap ang tatay niya, pero wala pa ring makuhang impormasyon ng mga pulis. Isang araw ay may nakita itong advertisement sa kalsada. Nanginig ang puso niya. Pwede ko bang gamitin ang pangalang tiyuhin ng mga utang para mahanap siya? Sa inaasahan ay may nahanap sila sa Magia Truan Welfare Institute. Nakomatose pala ito nung sinugod sa ospital 10 taon na ang nakakalipas. Binubulong ang utang at pawn. Iyon lang ang naisip nilang itawag sa kanya. Tumingin ito sa unahan. Hindi makapaniwala ang dalawa. Ako ang pawn. Ako ang anak mo. Naalala mo pa ba? May nilabas siyang music player pagkatapos nito. Naalala niya pa ang lahat tungkol sa anak niya. Utang. Okay lang yan, uncle. Maaalala mo rin ang lahat. Mula ngayon ikaw na ang pawn ko. Hanggang sa maalala mo na, hindi na kita papayagang lumayo. Wala sa dugo ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahala nila sa isa't isa ay wagas. Iyon ang mahalaga para sa pelikulang ito, para maantig din ang puso ng mga manonood.